maaaring noon ay nililinaw. Hindi ba't bihirang mangyari na ang isang tao ay magkaroon ng sariling buhay alang-alang sa isang walang kasalanan? Maaari nga mayroong isang mag-aray ng sariling buhay sa kapakanan ng isang mabuting tao. Ngunit ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal nang si Jesus ay namatay upang sa ating kapakanan. Bagaman tayo ay pawang makasalanan. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong bininyagan kay Jesus ay bininyagan lahat sa kanyang kamatayan? Narinig tayo kasama niya sa anyong kamatayan upang kung paano nabuhay na magmuli si Jesus sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama. Ngayon din naman tayo na dapat tumakas sa isang bagong buhay. Kaya nang tayo ay namatay ng kasama ni Jesus, sapagkat batid natin na nabubuhay na magmuli si Jesus, sumasampalataya tayo na nabubuhay kasama niya. Sapagkat batid natin na nabubuhay na magmuli si Jesus, siya ay hindi na mamamatay. Kaya na pamagsipihan pa sa kanya ang kamatayan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Tumayo po ang lahat, tayo magbigay-gala. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, dinika ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag mabalisa ang inyong puso. Sumasampalataya kayo sa Diyos. Sumasampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sa inyo. Sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda kayo ng lugar. Kapag ako'y umalis upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. Kung saan ako patutungo, ay alam ninyo ang daan. Inika sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan aparoon. Paano malalaman namin ang daan? Sumagot sa kanya si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito mga kapatid, ang banal na Ebanghelyo